Good morning, Go. Morning, Marlon. First of all, congratulations. Thank you. Landslide victory. Thank you, Marlon. Go, anong masasabi mo sa mga Bilirano na binigyan ka sa ikadalawang pagtaon or second term mo kapag governor? Well, siyempre, una sa lahat, nagpapasalamat tayo dahil nakita naman natin na noong nakaraang Lunes, napakainit at napakahaba ng mga pila sa mga presinto. Pero nakita natin na talagang lumabas ang ating mga kababayan para iboto ang kanilang mga napupuso ang kandidato. At nung natapos ang bilangan, napakasaya ng pakiramdam na overwhelming masyado ang panalo sa grupo ng Bando Espina. At syempre, papasalamat tayo sa mga sumuporta sa atin. At doon naman sa mga hindi sumuporta, salamat din sapagkat pinakita nyo na ang demokrasya ay talagang buhay na buhay sa ating probinsya, na talagang nagpa-participate tayo sa eleksyon. No? At masasabi ko lang siguro, tapos na ang eleksyon at klaro naman na talagang ang mga resulta, let's move on. No? Tapos na yung politika, tapos na yung eleksyon, so magtulungan na lang tayo. Ever since naman, gano'n naman ang parati ko sinasabi na itong politika, sa ano lang to, sa araw lang ng eleksyon, sa araw ng kampanya. So kung ano man ang mga hindi magagandang experience ng kampanya, isang tabi na yon sapagkat klaro na ang desisyon ng mga Biliranon. So magtulungan na lang yung mga namumuno sa lokal at sa probinsya ng Biliran. Ano yung mga priority project mo ngayon sa second term? Well, siyempre, yung mga sinumulan natin noon, sapagkat napakaiksi ng 3 taon para sa isang term ng isang governor, lalo na sa kagaya ng probinsya natin, na talagang nakikita naman ang pag-unlad. No? So yung ating mga livelihood, yung para sa ating mga edukasyon, ang programa natin sa kalusugan, alam kong marami pang dapat gawin. So sa ganitong pagkakataon na nabigyan tayo ng pangalawang termino, maganda at maitutuloy natin. Siyempre, sa tulong din ng ating mahal na congressman. Yung sa Biliran Provincial Hospital, may gagawin ka ba doon para ma-improve pa yung services? Meron kaming mga pending requests sa PCSO tsaka sa DOH. Hopefully, ma-materialize yan this year or next year. So malaking changes to pag na-realize yan. At ako naman naniniwala na lalo na ngayon na naka-second term tayo, makukuha natin itong mga request na to para na rin sa ikagaganda ng ating provincial hospital. Mrs. mo kang lechon? Siguro, lahat ng mga pangyayari sa buhay ng tao, kumbaga, alam na ng Panginoon Diyos yan, nakalatag na yan. So kung ano man yung mga pangyayaring yun, at nakita nating nadapa or nagkamali tayo, siguro dapat baguhin na natin yun. Kagaya ng issue ng paggamit ng mga paninira sa kampanya, sapagkat klaro naman, Marlon, na itong kampanyang dumating, na talagang halos lahat siguro ng mga nanira, no, o mga nagsinungaling, o talagang pumatake sa amin ng mga below the belt o mga issue na hindi totoo, talagang nalaglag. Ibig sabihin, gising at malinaw sa isip ng mga Bilirano na hindi sila uyon sa klase ng pamumulitika na pagsisinungaling o puro paninira, puro makadaot. So, maaaring pinakikinggan sila. Pero sa isip at damdamin ng tao, hindi maganda yung ganong klase pamumulitika. Sa grupo ng Bando Espina, Jerry Boy, kay Roger, hindi kami umaatake, hindi kami pumapatol sa mga issue na alam naming mga kasinungalingan. Kaya nga nakita ko nga noong nakaraang eleksyon, sa resulta, halos lahat ng mga kandidato na puros paninira, puros pakadaot, halos lahat nalaglag. Ibig sabihin, alam ng mga Bilirano kung sino yung talagang nagsasabi ng totoo at kung sino yung hindi nagsasabi ng totoo. So with these 2 elections na naranasan or nakita ni Glenn, sana magsilbing aral na to na sa politika hindi pagalingan ng pagsasalita,
hindi pa, ano man, kung hindi yung pagkatao, personalidad at karakter. Well, ako, hindi naman tayo na may personal dahil ever since, hindi naman tayo sanay ng ganyan. Ako'y naniniwala na marami rin namang nagawa si Glenn nung siya'y nasa pwesto. Believe din ako sa kanya dahil marami rin mga loyal na nandyan pa rin sa kanya. Pero we have to face reality na talagang pag dumating ang eleksyon, taong bayan pa rin ang maghuhusga kung sino pipiliin nila. So, klaro naman siguro sa margin na pinakita ngayon na talagang wala nang question mark. Yun lang. Any party mistake? Pero siyempre, pasasalamat sa mga sumuporta at pipilitin naman natin na yung ginawa niyong pagsuporta sa akin, susuklian natin ng mas magandang serbisyo at mas taus-pusong pagtulong sa mga mahihirap. So maraming salamat.